Magandang umaga po sa inyong lahat. Ibaba natin ng konti ito kasi nakalagay doon sa mukha. Sayang yung aking. Okay. Ang binasa sa atin ngayong umaga ay patungkol doon sa balita ng anghel doon sa mga pastol. At doon sa kapanahunan yon ay sinabi ng anghel doon sa mga pastol na sila ay dapat magkaroon ng kagalakan. Ito yung ating tema ngayong buwan. Ang tema daw ng buwan natin ay kagalakan. Ang sabi doon sa Lucas, doon sa Kabanata 2, sa talata 10 hanggang 11 ay ganito. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, okay? Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Dumating ang anghel at ang sabi niya doon sa mga pastol na nandoon sa parang ay huwag kayong matakot sapagkat ako ay merong balita na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Ito yung balita ng anghel na kung saan ay sinabi niya na ito'y magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano ang kagalakang ito? Ang sabi niya ay sapagkat ipapanganak sa inyo ang Panginoon at ang Kristo. Noong panahon na yon, na ipapanganak ang tagapagligtas, ay sinasabing walang matuluyan ang mag-asawa. Dahilan sa ang lugar ay punong-puno ng tao. Kaya't walang silid na mapuntahan sapagkat ang kapanahunan yon ay tinatawag na kapanahunan ng sukot o Feast of Tabernacle. Ang kapanahunan ng sukot ay isang pagkakataon sa buhay ng mga Israelita na kung saan sila ay bumabalik doon sa kanilang lugar at sila ay doon naghahanda o sila ay nagtitipon-tipon para ipagdiwang ang tinatawag na pista ng sukot. At sa kapanahunan yon, sa pista ng sukot, si Maria ay nanganak. Tandaan ninyo, yung ibinalita ng anghel doon sa mga pastol, sa kapanahunan yon, walang matuluyan ang mag-asawa sapagkat napakaraming tao sa lugar dahilan sa ang kapanahunan yon ay kapanahunan ng sukot, Feast of Tabernacle, kung kaya't ang mga Hudyo o ang mga Israelita ay muling bumabalik doon sa kanilang lugar at sila ay nagdaos ng kapistahang ito. Dahilan dito, ang mag-asawa ay walang matirhan at punong-puno na ang lahat ng tirahan doon. Kung kaya't wala silang nagawa kundi pupunta na lamang doon sa isang lugar na kung saan ay tinatawag na sabsaban. At doon ipinanganak ang Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas. Tandaan ninyo, ang kapanahunan ng kanyang kapanganakan ay kapanahunan ng sukot. Ano ang sukot at ano ang petsa nito? Isang bagay na dapat ninyong tandaan na ang mga pastol ay nasa parang. Sila ay nasa field. At noong oras na yon, sila ay nagpapastol ng kanilang mga tupa. Ibig sabihin, hindi ito taglamig. Dahilan sa ang mga pastol ay nasa labas, ibig sabihin, mainit ang panahon. Hindi ito taglamig, ito ay tag-init. At ang kapanahunan ng sukot ay pumapatak sa buwan ng Setyembre hanggang sa Oktubre. Ito ay 1 linggo. At sa panahon natin ngayon, ang sukot ay papatak ng Oktubre.
Nangangahulugan lamang na nung magbigay ng announcement o ng pagbabalita ang anghel sa mga pastol na kung saan ay nagdudulot ng kagalakan, ang petsa noon ay nasa pagitan ng Setyembre o Oktubre sapagkat ito'y kapanahunan ng sukot. Subalit sa tradisyon na ating nilakihan, ang kapanganakan daw ng Panginoong Yesus ay araw ng Disyembre at ang petsa ay 25. Subalit kung titingnan ninyo yung mga pastol ay nasa labas, kung ito ay araw ng Disyembre ay hindi mag-aari sapagkat ang araw ng Disyembre ay o ang buwan ng Disyembre ay buwan ng taglamig. Merong niebe o merong snow. Kung kaya tatama lamang ang petsa ng Setyembre at Oktubre sa kapanganakan ng ating Panginoon sapagkat ito'y kapanahunan ng sukot, walang mapuntahan ang mag-asawa kung kaya siya'y pinanganak sa sabsaban. Ito ay kagalakan na kung saan ay ibinalita ng anghel sa mga pastol. Bukod doon, ngayong umaga ay titingnan natin kung ano ang ebolusyon ng pangalan ng ating Panginoon simula ng kanyang kapanganakan hanggang sa oras na ito. Ano ang nangyari sa ebolusyon ng pangalan ng ating Panginoon na kung saan siya ay nagbibigay ng kagalakan sa bawat sino man na sa kanya ay tumitingin, nananampalataya. Ang sabi ng kasulatan, ibinalita sa kanila na ang pangalan ng ipapanganak na tagapagligtas na magiging Mesiyas ay Emmanuel. Ito ay Hebreyong salita na nahati sa dalawa. Una ay yung salitang Imanu at ikalawa ay yung salitang El. Na ang ibig sabihin ng Imanu ay kasama natin. At ang El ay ang pangalan ng Panginoon ng mga Hudyo. Tinatawag na El, Elohim. Palagay ko'y narinig nyo na rin yung sinasabing El Elyon, El Kamkana Adonai. Ito yung tunay na pangalan ng ating Panginoon sa pangalan ng mga Hudyo o Hebreo. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay literal na kasama ang Panginoon. Kung kaya't yung bata na yon na ipinanganak ay sinasabing kapag siya ay lumaki at siya ay nangaral, literal na sinasabing kasama natin ang Panginoon sapagkat siya ay isang Emmanuel. Ang El ay pangalan ng pangalan ng pinakamataas na Panginoon sa bansang Israel. Tandaan nyo, ang kanyang pangalan ay El Elohim. Yan ang pangalan ng Panginoon sa Hebreyong salita. At katulad ng aking pagtuturo ng Sunday School doon sa kabilang simbahan, sinasabi ko sa kanila na kahit kailan ay hindi mo po pwedeng palitan ang pangalan sapagkat ang pangalan ay pangalan. Subukan ninyong palitan ang pangalan ninyo at kayo ay magagalit. Ito ay nangyari sa akin kamakailan lamang sapagkat hindi mabigkas-bigkas yung aking pangalan ng aking kausap. Ang sabi ko ay ang pangalan ko ay Arnel. Ay Ariel siya ng Ariel. Hindi Ariel ang pangalan ko, Arnel ang pangalan ko. Ang dahilan sa hindi niya maitama ang aking pangalan, hindi ko maintindihan kung siya may suliranan sa pag-iisip o bingi lamang. Ang sabi ko ay Arnel, Apo, Mr. Ariel. Hindi ako Ariel, Arnel ang pangalan ko. At nakita nyo, hindi ako papayag ng aking pangalan ay palitan. Di ba? Sapagkat ang aking pangalan ay tanging akin at kailan ay, ito pa'y problema ko eh. Kukuha na naman ako ng NBI. Kukuha na naman ako ng police clearance. Yung pangalan na yan ay talagang problema ko. Sapagkat kahit kailan ako kumuha ng NBI o police clearance, ako'y laging may hit. Laging hit yan sapagkat masyadong palasak ang aking pangalan.
Arnel Cruz. Kung minsan ang aking kaso ay 3, rape, murder, trespassing. Kung minsan ako'y naranasang pumunta pa ng Tondo dahilan sa ako'y merong kapangalan. At kinuha ko pa yung barangay captain para mag-certify na hindi ako yon. Na iba yung Arnel Cruz na tinutukoy na may kaso, hindi ako yon. So dahilan dito, nagpapakita lamang na ang pangalan ay napakahalaga. At sabi nga dito, ang pangalan na ipanganganak na Mesiyas na magbibigay ng kagalakan sa atin ay Emmanuel. Emmanuel. At itong El na ito ay ito yung pinakamataas na Panginoon ng mga Israelita. Huwag niyong kakalimutan yan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ating tutunghayan ang ebolusyon ng pangalan ng Emmanuel hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, nung siya'y ipinanganak, at ito'y inuhula ni Propeta Isaias, na sinasabi na ang El na ito, sa kapanahunan ng Panginoon, ay makakasama nyo literal, itong si El. Na yung El na ito ay mananahan doon sa bata na ipinanganak. Sino yung pinanganak? Sino yung pinanganak? Anong pangalan ng ipanganganak? Emmanuel. Yon ang pangalan. Ibig sabihin literal na ang Diyos o ang Panginoon ng Israelita ay nandoon sa batang yon. Yung El ay nandoon sa personalidad ng ipinanganak. At nang lumaki ang batang ito, ano ang kanyang pangalan? Anong kanyang pangalan? Hindi naman siya Griego. Bakit Jesus? Siya ay isang Hebreo. So kung Emmanuel na Hebreo ang kanyang pangalan, dapat nang siya'y lumaki, ay dapat Hebreo din ang kanyang pangalan. Hindi ba? At pinag-uusapan natin na hindi kayo papayag na papalitan nyo ang pangalan. Ako, hindi ako papayag na palitan akong pangalan. Ngayon, kung hindi pwedeng palitan ang pangalan, ano ang pangalan ni Emmanuel nang siya'y lumaki? Emmanuel pa rin. Tinawag siya sa pangalan na Yeshua. Yung salitang Yeshua, diyan po kinuha yung salitang Joshua, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Kaya nga, noong araw kasi, wala pong letter J. Walang letter J. Y lahat yan. At nagkaroon lamang ng letter J sa English alphabet noong 1630. Kung kaya tinatawag yan na Yeshua, at nung isali niyan sa Ingles, ang tawag ay Joshua, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. So kung makikita natin dito, ang batang ito na tinatawag na Emmanuel, na nagbigay ng kagalakan sa kanyang pagdating, nang siya'y lumaki, siya'y tinawag na Yeshua, o sa atin ngayon ay tinatawag na Jesus. Sa ating kapanahunan ay tinatawag na Jesus. Subalit ang kanyang orihinal na pangalan sa Hebreyong salita ay Yeshua, katulad ng Emmanuel. Pagdating dito, siya'y lumaki at siya'y nangaral. Nagturo kung paano ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang suliranin sa kapanahunan yon, ang bansang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma. At dahilan sa sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma, kinakailangan na sila ay, ang mga Israelita ay magkaroon ng tinatawag na kalayaan. Sila ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, kung kaya't sila ay natuturing na alipin ng mga Romano. At dahil dito, ang mga Israelita sa kapanahunan yon ay nag-iintay ng isang Mesiyas o tagapagligtas o tinatawag na Ha-Mashiach. Ang ibig sabihin ng Ha-Mashiach ay tagapagligtas o tinatawag na Mesiyas. Doon nanggaling yung salitang Mesiyas sa Ha-Mashiach, na ang ibig sabihin ay siya'y tagapagligtas o siya yung magliligtas sa bansang Israel. At nang ang Panginoon ay dumating, kanilang
inisip o ipinakilala ng Panginoong Jesus o Yeshua ang kanyang sarili doon sa bansang Israel na siya ay tagapagligtas. Subalit, nagkaroon ng misconception. Ano ang misconception? Yung mga Israelita na kung saan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Romano, ang akala nila, ang taong ito na nagsasabing siya ang tagapagligtas o siya yung Hamashiach o Bisaya, ay lalaban ng patayan. At paaalisin ang Imperyong Romano doon sa Jerusalem, doon sa Israel. Ito ang kanilang konsepto. Subalit nang ang ating Panginoon ay dumating itong Emmanuel na ito na naging Yeshua nung siya ay lumaki, iba pala ang kanyang pakay. Ang kanyang pakay ay hindi pisikal na katawan ng tao ang bibigyan niya ng kaligtasan. Ang bibigyan niya ng kaligtasan ay ang kanilang spirito. Ito ang kanyang balakin at kanyang isasakatuparan. Dahil dito, ang ating Panginoong ito ay nagkaroon ng problema. Dahilan sa misconception between the Jewish people and Him, o sa pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o pagkilala kung ano ang talagang kanyang pakay, ang ating Emmanuel na ito, na nung lumaki at nangaral ay tinawag na Yeshua, ay kanilang pinarusahan. Ang sinasabi nila, ikaw pala ay hindi naman tunay na Hamashiach. Hindi ka naman pala tunay na tagapagligtas sapagkat ang inaasahan namin ay makikipaglaban sa mga Romano. Subalit ikaw naman pala ay hindi. Dahilan dito, ang sabi ng mga Israelita o mga Hudyo ng kapanahon ng yon, ikaw ay fake news. Di ba? Hindi ka totoo. At dahil dito, meron pang isang malaking problema ang inabot ang ating Panginoon. Dahilan sa siya ay Emmanuel, na kasama natin ang El, sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Malaking problema ito. Sapagkat sabi ng mga Hudyo, ikaw ay namumusong. Kasi pag sinabi mong ako at ang Ama ay iisa, ibig sabihin, ikaw yung El. Ikaw yung Elohim. Ikaw yung Yahweh. Sapagkat sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Nagalit ang mga Hudyo at gusto siyang batuhin sapagkat papaano ikaw bilang isang tao magpapanggap ka na ikaw ay si El, ikaw si Elohim, o ikaw si Yahweh. Hindi maaari. Subalit sino ang nagsasabi ng katotohanan doon sa mga Israelita o mga Hudyo o ang ating Panginoon? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Mali ba siya nung sabihin niya na siya at ako at ang Ama ay iisa na lumalabas na siya ay El? Mali ba siya? Tatandaan nyo at balikan ninyo ang hula ni Propeta Isias. At nung siya ipinanganak, ang tawag sa kanya ay Emmanuel. So, hindi mali ang kanyang pag-ako na ako at ang Ama ay iisa. Sapagkat yung kanyang kaisahan bilang isang El ay sinabi ni Propeta Isias at ito ay naganap sa kanyang kapanganakan. Dahilan dito, nagkaroon siya ng malaking problema. Ang kanyang problemang ito ay nagdulot ng pag-uusig. Hindi lamang simpleng pag-uusig, marami siyang kinaligtasan, yung pagbato sa kanya, lalo na nung natatandaan nyo nung kanyang kausap yung babae na kung saan ay ang babaeng ito ay nangangalunya at ang sabi ang parusa ay babatuhin at siya hinuhuli. So ibig sabihin ng ating Panginoon sa kanyang kapanahunan ng pangangaral, marami siyang pagsubok na dinanas. Mula sa pagiging El, sa pagiging Yeshua, siya ay pinarusahan dahilan sa kanyang mga ako. Meron pa nga siyang isang sinabi. Bago si Abraham ay ako na. At ang sabi nila, paano ka magiging mauna kay Amang Abraham kay ilang taon lamang? Subalit ang tanong, nagkamali ba ang Panginoon nang sabihin niya nang bago pa si Abraham ay nandoon na siya? Tama, bakit? Sapagkat bago pa ipinanganak si Abraham, nandun na si El, ang Panginoon ng mga Israelita. Kung kaya't ang ating Panginoon ay
Bagamat siya ay nagsasabi ng katotohanan patungkol sa kanyang sarili, siya ay hindi maunawaan. Sapagkat magkaiba ang perspective ng paningin ng mga Hudyo sa kanyang ipinangangaral. Pisikal ang pagtingin ng mga Hudyo sa kanya, subalit ang kanyang pagdating, siya ay dumating hindi upang iligtas ang katawan ng tao, kundi ang kanilang spirito. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na kung saan ay merong paghatol at ang tao ay hahatulan. Bakit ipinanganak ang ating Panginoon? Bakit kinakailangan siya ay maging El or Immanuel? Ito ay halimbawa na ibinigay ko doon sa aking pagtuturo sa kabilang simbahan. Aking sinabi na merong isang halimbawa akong ginawa. Ang sabi ko, halimbawa ay merong isang pusngo. Alam niyo kung pusngo? Ito yung anthill o yung parang tinatawag natin na tinitirahan kunwari ng duwende, pero hindi naman duwende ang nakatira doon. O nuno sa punso, yan ang tawag sa atin. Subalit, sa katunayan, ang nakatira dyan ay hindi naman nuno sa punso, kundi kung hindi anay, ay langgam. At merong isang gumagawa ng construction, at sa paggawa nito, meron siyang bulldozer. Doon sa bulldozer na ito, ay kanyang tatamaan ang pusngo o yung nuno sa pusngo na yan. Subalit, ang sabi niya, ayaw kong makasakit ni kahit isang langgam sa mga yan. Subalit, hindi ko po pwedeng hindi padaanan ng aking bulldozer sapagkat kinakailangan ito'y aking dadaanan. Subalit, meron siyang problema. Paano kung daanan niya ang anthill na ito, siguradong mamamatay ang mga langgam na nandoon? Ano ang kanyang kinakailangang gawin upang maisakatuparan niya ang kanyang pagbubulldozer sa lugar and at the same time, ang mga langgam na ito ay hindi mamamatay? Ano ang kanyang gagawin? Simple lang ang kanyang gagawin. Kinakailangan niyang kausapin ang mga langgam na ito at sabihin niya sa mga langgam na ito na kayo'y umalis sa lugar na yan sapagkat kung hindi kayo aalis, madadaanan kayo ng bulldozer at kayo'y mamamatay. Kinakailangang kausapin niya sa lengguwahe ng langgam para sila'y magkaintindihan. Yan ang dahilan ng Immanuel. Ipinadala ang bugtong na anak na si Yeshua o si El nung bago sa kapanganakan sapagkat kinakailangang kausapin ng Panginoon ang tao sa kanyang kalalagayan. Subalit hindi po pwedeng kausapin ng Panginoon ang tao sa kanilang level na hindi magkapareho ay hindi sila magkakaintindihan. Kung kaya't ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ay bumaba sa hitsura ng tao. At dahilan sa pagbaba niya sa hitsura ng tao, kinuha niya ang kabuuan ng tao at dahil dito nakausap niya ang tao at sinabihan niya na kayo ay mamamatay sa inyong kaluluwa kung hindi kayo mananampalataya sa akin. Ito ang ginawa ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit may El. Ito yung dahilan kung bakit siya ipinanganak. At ito rin ang dahilan kung bakit nagbunga ng kagalakan ang mabuting balitang ito. Ngayon, matapos manampalataya ang mga tao. Sabihin natin katulad natin, ang Panginoong Yeshua o Jesus ay umakyat doon sa langit. Sa kanyang pag-akyat sa langit, paano na ang nangyari doon sa Immanuel? Ang sabi niya ay kasama natin si El o kasama natin ang Panginoon, ay siya'y umalis. Kasama pa rin ba natin siya sa kanyang pag-alis? Kasama pa rin ba natin siya sa kanyang pag-alis? Umalis ang Immanuel. Paano ang nangyari doon sa mga mananampalataya sa kanya? Nawala na ba siya? Hindi po. Bakit hindi? Anong nangyari? Anong sabi ng Panginoon doon sa Mateo 28:18 hanggang 20? Siya ay aakyat at pinagtagubilinan niya
ang mga mananampalataya na ipangaral ang mabuting balita. Subalit, sinabi rin ng ating Panginoon na sa kanyang paglisan ay kanyang ibibigay o ipadadala ang banal na Espiritu upang ang Espiritong ito ay sumaatin. Tingnan niyo ang pagkakaiba. Noong una si El ay nandito, si Yeshua o Jesus ay nangaral, subalit nung siya'y umalis, ang kanyang ginawa, itong El na to, itong Yeshua na ito, sa kalalagayan ng Espiritu Santo, ito yung ipinalit, yung Espiritu niya ang pinaiwan, at hindi lamang kasama, ang sabi niya, ito ay papasok sa inyo. Kayo ay magiging templo ni El. Siya'y mananahan dito. Kung kaya't yung sinasabi niya na kasama natin si El, simula noon sa kanyang kapanganakan, sa kanyang ministeryo, hanggang sa kasalukuyan, siya'y nananatiling Emmanuel sapagkat ang Emmanuel na ito sa kasalukuyan ay nananahan sa ating mga puso sapagkat sinabi ng Panginoon, sa kanyang pag-alis, kayo ang aking titirhan at kayo ang aking magiging templo. Nangangahulugan lamang na ang Emmanuel na ito na ipinanganak sa kapanahunan ng sukot, nung sabihin niya na siya'y kasama natin, hindi ito nagbabago. Simula noong kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan, ang Emmanuel ay nananatili. Subalit sa iba lamang, ito ay sa kalalagayan at katatayuan ng kanyang Espiritu. Hindi lamang siya ipinanganak, hindi lamang siya nangaral, ang Emmanuel na ito ay mismong pumasok sa puso natin at doon siya nananahan. Nakita ninyo ang evolution? Ano ang gagawin nyo ngayon sa Emmanuel na ito? Mga kabataan, nandiyan dyan ang Emmanuel sa mga puso nyo kung kayo ay nanampalataya sa Kanya. At sinabi niya na ang bawat isa sa atin ay Kanyang pinananahanan. Tingnan natin doon sa Juan 14:6-17. Ang sabi ganito, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapagtanggol upang kayo'y samahan magpakailanman. Hindi sinabing kayo ay sasamahan. Ang sabi niya, ako'y dadalangin sapagkat siya'y aalis, subalit ako'y mananalangin sa aking Ama. At sinabi niya, upang kayo'y padalhan at itong sasama sa inyo magpakailanman. Hindi siya aalis. Ibig sabihin, magpakailanman hanggang sa huling panahon na pagdating ng ating Panginoon, siya ay ating kasama at siya ay nananahan sa ating mga puso. Ano pang kailangan nyo at ano pa ang inyong hahanapin? Pagdududahan pa ba ninyo ang inyong kaligtasan? Ibig sabihin, kung ako daw ay hindi maliligtas, ay papaano yung Espiritong nasa sa inyo? Anong mangyayari sa Kanya? Kung nasaan ang Espiritu ng ating Panginoon, ang inyong kaluluwa at ang inyong Espiritu ay dudoon din naman sapagkat hindi kayo iiwan ni Kanyang pababayaan. Ang Emmanuel na ipinanganak noong sukot almost more than 2,000 years ago is the same Emmanuel nandito ngayon 2025 at hindi lamang siya nando sa sabsaban, siya ay nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Ano ang dahilan para hindi kayo maglingkod sa Kanya? Mga kabataan, kaedad ko kayo nung ako'y unang mangaral. 17 years old. 48 na, for 48 years, ito ang aking ginagawa. At sabi ko sa inyo, mahirap, lalo na nung aking kabataan. Siyempre, bata ka, kulang ka sa karanasan. Maraming pagsubok ang darating. Subalit tumagal ako sa 48 taon na pagsasabi ng salita ng Diyos. At ako'y walang pagsisising naganap. Bakit? Sapagkat walang sino mang tao ang magsisisi kapag ang Diyos ang nananahan sa kanyang sarili. Wala.
At kapag nangyari ito na sinabi niyong kayo ay nagsisisi at kayo pinananahanan ng Panginoon, ewan ko na lang sa inyo, malaki ang problema ninyo. Sapagkat ang dulot ng ating Panginoon ay kagalakan. Tatandaan niyo yan. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili? The moment na ang Panginoon ay tanggapin nyo sa inyong buhay, ang sinasabi ng Panginoon natin, you are not of your own self. Hindi na kayo pag-aari ng inyong sarili dahilan sa kayo na nampalataya at pinanahanan kayo ng Espiritu ng Diyos, hindi na inyo ang inyong sarili. Kayo ay pag-aari na ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya na gamitin ninyo ang inyong katawan para sa kaulatian ng Diyos. Tandaan nyo yan, mga kabataan, sapagkat ang panahon natin ay hindi maganda. Ang panahon natin ay katulad ng kapanahunan ni Noe na kung saan ang karumihan ay laganap. Kung ano yung kapanahunan ng gunawi ng mundo, eksaktong kapanahunan natin ngayon. Tingnan ninyo ang lindol na sinabi doon sa Mateo 24. Magkasunod, yung isa 7. Yung huli, meron pang aftermath ngayon. Pangatlo, meron ng 3 lindol sa looban lamang ng 1 linggo. At dadating pa ang marami. Hindi lamang yon, pati ang giyera ay dadating. In fact, tayo nga ay malapit na maging Ukraine, katulad ng Ukraine. Sapagkat ito ang katatayuan natin bilang Pilipinas sa kapanahunan ito. Subalit wala tayong dapat na ikatakot. Ang sabi sa halip na takot ang mangyari sa atin o manahan sa atin, tayo ay magkaroon ng kagalakan sapagkat ang Emmanuel noong kapanahunan ng sukot more than 2,000 years ago, nangaral ang ating Panginoon at sa kanyang pangangaral marami ang nanampalataya at nakarating sa atin. At ang sabi niya, yung Emmanuel na yan hanggang sa ngayon ay naririto pa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na kung saan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nakita niyo ang ebolusyon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sana, huwag maging walang kabuluhan ang panananahan ng Espiritu ng Diyos o Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Tayo ay kakaiba sa lahat. Tatandaan niyo yan. Sa kapanahunan ngayon, kung minsan ay palagi ko naiisip at kinukumpara ang aking sarili sa nangyayari sa Pilipinas. Bakit ang mga taong ito ay nagnanakaw, ako ay hindi? Bakit ang mga taong ito ay masasama ang ugali, bakit ako ay hindi? Bakit sila ay may kaguluhan, bakit ako ay merong kapayapaan? Bakit ganito ang buhay nila, bakit ako ay hindi? Isang bagay lamang ang pagkakaiba. Ako ay may Emmanuel. Ako ay merong Yeshua. Meron akong Ruach HaKodesh o ang banal na Espiritu na kung saan ay nananahan sa aking puso. This makes the difference. O ito yung nagiging dahilan ng ating kaibahan sa mga tao dyan sa labas. Pero, kung walang makitang pagkakaiba sa iyong sarili at yung mga tao dyan sa labas, magduda ka na. O kaya naman, ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa iyo, subalit pinipigilan mo siya ang maghari sa iyo. Pwede ring mangyari yon. Subalit hindi ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ang kagustuhan ng ating Panginoon bilang mga anak niya at pinananahanan ng kanyang Espiritu, mamuhay tayo alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Magkakaintindihan po ba tayo? Naintindihan po ba ninyo kung ano ang Emmanuel? Ano po ang Yeshua at ano ang kanyang Espiritu na Ruach HaKodesh na simula ng kanyang kapanganakan sa pangangaral hanggang sa kasalukuyan ay kasama natin, hindi lamang kasama natin, bagkos ang Emmanuel na yan ay nananahan sa bawat isa sa atin. Ang aking panghikayat sa inyo mga kapatid, pagyamanin natin
ang ating buhay para sa Panginoon. Kayong mga kabataan, malayo pa ang inyong mararating, malayo pa ang inyong lakbayin, pero ialay ninyo ang inyong buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na hindi mabuti. Maging matibay kayo at palagi kayong sumandal o sumandig sa ating banal na espiritu na kung saan inananahan sa atin. Gawin natin ang ating buhay na makahulugan, gawin natin ang buhay na kung saan ay ginagamit ng ating Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. At sa huli, ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang pinananahanan ng ating Panginoon, sa Kanya, meron po tayong kagalakan. Maraming salamat po.